Last Wednesday, si Pastor Lucky nagturo. Ang ganda, no? Sabi niya, don't sabotage the miracle of God. Kasi minsan dumarating sa atin, may maganda ng pagkakataon, pero we tend to question God. Kalooban mo ba ito, Lord? Parang hindi naman yata. May pagkakataon na nga dumarating sa buhay mo, you tend to question God. Ay sinasabi nga ng katuruan ni Pastor Lucky, huwag mong isabotahe. Pag pinagkaloob na sa'yo, take the opportunity to grab it. Amen? Kasi kalooban na ng Diyos yun. Huwag mo nang questionin. Huwag natin sukatin ang kalooban ng Diyos sa sarili nating kagustuhan. Minsan may dumarating sa buhay natin, kapag ayaw nating tanggapin. Minsan, yung dumarating sa atin, kalooban ng Diyos yun, miski ayaw mo, tanggapin mo. Amen po ba? Kaya ang titulo na pag-aaralan natin sa umagang ito ay dumating na ang panahon at ngayon na nga. Sabi mo sa katabi mo, dumating na ang panahon at ngayon na nga. Ang alin? Ang alin? So, gusto ko pakinggan ninyo ito. Simple lang siya, pero ito lang ang nais sabihin ng Diyos sa atin sa umagang ito. Magkaroon tayo ng kaunawaan. Amen? So, tayo po ay dadako sa 1, Kapitulo 4, versikulo 5 hanggang 8. Hanggang 24 yan, mahaba-haba. Ako na lang po magbabasa para pakinggan ninyo, pagbulay-bulayan po natin. Sabi po sa 1:4, versikulo 5 hanggang 8, dumating siya sa isang bayan na tinatawag na Sicar. Malapit ito sa bukid na ibinigay ni Jacob sa kanyang anak na si Jose. Dito matatagpuan ang balon ni Jacob. Dahil siya'y napagod sa paglalakbay, umupo si Jesus sa tabi ng balon. Halos katanghalian na noon. May isang Samaritanang dumating upang umigib. At sinabi ni Jesus sa kanya, "Maaari mo ba akong bigyan ng maiinom?" Wala noon ang kanyang mga alagad dahil sila'y bumili ng pagkain sa bayan. In verse 9, sabi niya, sinabi sa kanya ng babae, "Ikaw ay Hudyo at Samaritana naman ako. Bakit ka humihingi sa akin ng inumin?" Sinabi niya yon sapagkat hindi nakihalubilo ang mga Hudyo sa mga Samaritano. Sumagot si Jesus, "Kung alam mo lamang ang kaloob ng Diyos at kung sino ang humihingi sa iyo ng inumin, ikaw ay hihingi sa kanya at bibigyan ka naman niya ng tubig na nagbibigay buhay." In verse 11, nagsalita ang babae, "Ginoo, malalim ang balong ito at wala ka namang panalok. Saan ka kukuha ng tubig na nagbibigay buhay? Ang balong ito ay pamana pa sa amin ng aming ninunong si Jacob. Dito siya uminom, gayon din ang kanyang mga anak at mga hayop. Higit ka pa ba sa kanya?" Sumagot si Jesus, "Ang bawat uminom ng tubig na ito ay muling mauuhaw. Ngunit ang sino mang uminom ng tubig na ibibigay ko sa kanya ay hindi na muling mauuhaw kailanman. Ang tubig na ibibigay ko ay magiging batis sa loob niya at patuloy na bubukal at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan." In verse 15, sinabi ng babae, "Ginoo, bigyan po ninyo ako ng tubig na ito upang hindi na ako mauuhaw, ni pumarito pa upang sumalok muli. Umuwi ka at isama mo rito ang iyong asawa," wika ni Jesus. "Wala akong asawa," sagot ng babae.
Sinabi ni Jesus, tama ang sinabi mong wala kang asawa, sapagkat 5 na ang iyong naging asawa. At ang kinakasama mo ngayon ay hindi mo asawa. Totoo. Totoo nga ang sinabi mo. Sinabi ng babae, Ginoo, isa kang propeta. Hindi nga ba? Dito sa bundok na ito, sumamba sa Diyos ang aming mga ninuno. Ngunit sinasabi ninyo mga Hudyo na sa Jerusalem lamang dapat sambahin ang Diyos. Sinabi naman ni Jesus, maniwala ka sa akin. Darating na ang panahon na sasambahin ninyo ang Ama, hindi na sa bundok na ito o sa Jerusalem. Hindi ninyo kilala ang inyong sinasamba. Ngunit kilala namin ang aming sinasamba, sapagkat ang kaligtasan ay nagmumula sa mga Hudyo. And in verse 23, subalit dumarating na ang panahon at ngayon na nga, na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan. Sapagkat ganyan ang uri ng pagsambang kinalugdan ng Ama. Ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. Dakila po ang Diyos sa pagbasa sa Kanyang mga salita. Ama, salamat po sa umagang ito. Dalangin namin na ang iyong katuruan ay maunawaan ng aming isipan upang kami po ay makalapit sa inyo ng tama at totoo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Sino po rito nakakakilala sa mga Samaritano? Narinig niyo na po ba yung mga Samaritano? Mga Hudyo, mga Israelites, kung tawagin. Sila po ang mamamayan ng Israel, ang mga Hudyo. Ano naman po yung mga Samaritano? Ang mga Samaritano po kasi ganito po yun. During the time that itong mga Israelites o mga Hudyo ay matitigas ang ulo, ayaw nilang makinig sa Diyos. Kaya ang ginawa ng Diyos, pinasakop ang bayan ng Israel. Sila po ay nakarating na sa lupang pinangako. Ito po yung Kanaan. Amen po ba? Na yan ngayon ay tinawag na Israel. Pero matigas pa rin ang ulo nitong mga Hudyo na ito. Ayaw nilang pakinggan ng Diyos. Kaya pinasakop silang muli sa Syria. And we remember that ang Israel ay binubuo ng 12 tribo. Tama po ba? At during that time, yung 10 tribo ay in exile. Sila po ay hinuli, dinala po sa bayan ng Syria. Ang naiwan po doon ay ang mga dayuhan. Nagpunta po sila at nanirahan sa bahay ng sa lugar kung saan ito po ay tinatawag na Samaria, no? Samaria. Nasakop po ang isang bahagi ng tribo ni Ephraim at kalahati po sa tribo ni Manases. Mababasa po yan sa pangalawang hari 17:24. Ang Samaria ay pinatirhan ng hari sa Assyria, sa mga taga-Babylonia, Kuta, Ava, Hamat, at Sevarfaim. So maraming iba't ibang klase ng dayuhan ang tumira sa Samaria, which is under the country of Israel. Bagamat mayroon pong isang saserdote na isang Hudyo ang nagturo sa mga dayuhang ito. Ipinakilala niya po ang 5 katuruan ni Moses na kung tawagin ay Pentateuch o tawaging Torah. No? Ano po yung Pentateuch? Penta is 5. Tama? Ito po yung 5 unang aklat in the Old Testament.
Genesis, Exodus, Leviticus, Deuteronomy, Numbers. Amen? Pag sinabing Pentateuch o Torah, pwede ba natin banggitin? Una ay, sabihin natin Genesis. Uy, para hindi kayo ignorante, mga Kristiyano, oy. Because when you read the Bible, nasusulat po yan, Torah. So alam nyo kung saan kinuha. Okay? Hindi kayo basa ng basa, naiintindihan nyo dapat. So unang aklat ng Pentateuch ay Genesis, Exodus, Leviticus, Deuteronomy, at saka Numbers. Sa Tagalog, yan po ay bilang. Okay? Naunawaan po ba natin? So, yung 5 aklat na yan, na ituro ng mga saserdote, ng isang saserdote, dito sa mga dayuhan na ito. Yan. Itong mga dayuhan na ito, tinanggap naman ang katuruan na 5 yan ni Moses. And they call themselves Samaritano. Okay? Ngayon, dahil sila po ay may mga pinanggalingang bansa, may dala-dala po silang mga sariling paniniwala spiritually. And they always worship idols. Bagamat tinanggap nila yung Pentateuch, yung 5 aral ni Moses, dinagdagan po nila ito ng pagsamba sa Diyos-Diyusan. Hello? At itong mga dayuhan na ito, nagsipag-asawa ng mga Israelita, mga Hudyo. At ito namang mga Hudyo, inasawa naman nila itong mga dayuhan na ito. Kaya bagamat sila'y Hudyo, they adopt the belief of being a Samaritan. Hello? Kaya nagkaroon ng gap between the Jew and the Samaritans. Ayaw na ayaw lumapit ng mga Hudyo at makipagsalamuha dito sa mga Samaritano na ito. Sapagkat yung paniniwala nila ay nadagdagan ng ibang paniniwala. Sino po rito ang nangangarap makapag-asawa ng afam? Hoy. Alam niyo po ba na kaya nagkagulo-gulo ang pananampalataya, it is because they married a different belief. Hello? Kaya wag po tayo basta-basta nangangarap, gusto ko mag-asawa ng afam. Alam mo, may nabasa po kanina, na kapag kayo gusto mag-asawa, huwag kayo tumingin lagi sa ganda o sa kapugian. Alam niyo ang anong kailangan niyong malaman? You need to check the background of their family. Kasi, yung pamilya pala nila ay punong-puno pala ng diabetes. Punong-puno ng may heart attack. Punong-puno ng may cancer. Tapos yun ang magiging asawa mo. Ang percentage na kung anong meron sila, malaki. Amen? Kaya tip sa mga dalaga at binata, huwag kayong oo ng oo, nakita nyo lang, pogi, kamukhang piolo. Sa gabi, piola. Mag-iingat tayo. Huwag kagad emosyon. Pag-aralan nyo muna. Anong paniniwala nila? Kumakain pala sila ng tuwing Biyernes Santo, kumakain pala ng buhay na tao. Pag-aralan nyo muna. Kasi the moment you marry that person, definitely you will going to adopt whatever their tradition, their belief, yung genetics nila,
yun din ang makukuha ninyo. Amen po ba? Kaya napahamak po ang maraming mga Hudyo. Nagsipag-asawa sila ng mga Samaritan, ng mga dayuhan. And they simply adopt their belief. They also worship idols. Hello? Kaya yung binasa natin kanina, sabi nung babae, ika'y Hudyo, ako'y Samaritano. So there is a gap between them. Amen? Ano pang paniniwala ng mga Samaritan? Sumusunod sa sinaunang anyo ng reliyong Hebreo na nakasentro sa bundok ng Gerizim, hindi sa Jerusalem. Ang sabi ng Diyos, yung mga Hudyo ay magpupuri sa Jerusalem. Pero itong mga Samaritan, they believe na dapat magpuri sila sa bundok ng Gerizim. And until now, meron po sila. But there are only few. According to Google, there are about 800 to 900 members na lang ng Samaritan in Israel right now. They live in the northern part. Medyo malapit sa Tel Aviv. Okay? So, dyan, sila nag-worship sa Gerizim. Ayaw nila sa Jerusalem. Okay? Ano pa? Naniniwala sila sa Samaritanong Torah. Yung unang aklat ni Moses bilang banal na kasulatan, yung Pentateuch, pinaniniwalaan naman nila yon, yung 5. Ang problema nga lang, dinagdagan nila into idolatry. Anyway, halos tayong lahat, galing tayo sa Katoliko. Hello? Anong meron sa Katoliko? They worship idols. Amen? So same nangyayari. Number 3, naniniwala sila na isang Diyos ng Israel. Wala namang masama. No? Iisa lang, paniniwala nila. Next, naniniwala rin sila sa pagdating ng taheb o isang Mesiyas tulad ng figura. Kaya lang figura na, no? Maraming kriminal, okay, mga mamamatay tao, mga gumagawa ng kasamaan, alam niyo kung anong nangyayari, nagtatago po sila sa bayan ng Samaritan. Kaya itong mga Hudyo na ito, ayaw nila makisalamuha sa Samaritans. Amen? Hello? Naunawaan po ba natin mga kapatid? Ngayon, ipinapaliwanag ni Jesus dito sa Samaritana na nakakasalamuha niya doon sa balon. Ika'y Hudyo, ako'y Samaritana. Kaya po sila nag-iigib doon ng tanghali dahil nga iniiwasan nila yung mga Hudyo. Pagkatanghali, mainit, wala masyadong nag-iigib, saka lang sila lumalabas sa kanilang mga tahanan para mag-igib ng tubig. E natsyempohan niya si Jesus doon. Amen? So ano yung unang katotohanan na sinabi ni Jesus na itinuro niya sa Samaritana? Number 1, ang katuruan at kaligtasan ay magmumula sa mga Hudyo. Sabi po sa Roma 3:1-2, kung gayon, paanong nakakalamang ang Hudyo sa hindi Hudyo? Ano ang kabuluhan ng pagiging tuli? Napakarami. Una sa lahat, ang mga Hudyo ang pinagkatiwalaan ng mga mensahe ng Diyos. Kaya kung ang paniniwala po natin ay hindi mula sa Hudyo, delikado po yan. Hello? Sapagkat ang katuruan po ay talagang mula sa mga Hudyo. Naniniwala po ba kayo doon? Kaya nga po, magsuri po talaga tayo. Matagal po tayo naging Katoliko pero hindi natin iniisip ng paniniwala pala ay galing sa Romano. Hindi sa Hudyo. Hello? Roman
Catholic. Tama po ba? Saan daw po ba magmumula? Una sa lahat, ang mga Hudyo ang pinagkatiwalaan ng mga walang ibang pinagkatiwalaan kundi mensahe ng Diyos. Kundi mga Hudyo. Ano pa? Yung kaligtasan. Ano meron sa kaligtasan? Sabi sa 1:4:22, yung binasa natin kanina, hindi ninyo kilala ang inyong sinasamba. Ngunit kilala namin ang aming sinasamba sapagkat ang kaligtasan ay nagmumula sa Hudyo. Tanungin ko kayo, si Jesus, ano siya? Si Jesus, ano siya? Si Jesus po ba ang ating kaligtasan? O di tama ang sabi ng salita ng Diyos? Amen po ba? Ang katuruan mula sa Hudyo, ang kaligtasan mula sa Hudyo. Sino yon? Si Jesus. Kaya sabi niya doon sa babae, ako ang tubig na nagbibigay ng buhay. Ang sino mang iinom nito ay hindi na kailanman mauuhaw muli. Verse 14, ngunit ang sino mang uminom ng tubig na ibibigay ko sa kanya, hindi na muling mauuhaw kailanman. Ang tubig na ibibigay ko ay magiging batis sa loob niya at patuloy na bubukal at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan. Tayo po ba'y pinagpala ng Panginoon? Hello? Bakit ka pinagpala? Nakilala mo ang isang Hudyo. Sino yon? Sino yon? Laksan mo. Sino rito ang may Jesus sa buhay? Sabihin mo, ako yon. Amen? Kaya kung meron ka nitong tubig na ito, higit ka pa sa milyonaryo. Higit ka pa sa mga politikong tumanggap ng mali-maleta. Ang mahalaga may Jesus ka sa buhay sapagkat meron kang kaligtasan. Amen po ba? Yan po yung mensahe ni Jesus sa babaeng Samaritana. Hallelujah. Kaya naman itong mga Hudyo na ito, mataas po ang tingin sa sarili. Hello? Punta ka po doon, ay iba po ang pagtingin nila sa sarili nila. Kaya may mga Christian po doon, pag nagpipreach sa street, binabato nila, dinuduraan nila. Because this Jew, itong mga Hudyo na ito, ang tingin nila sa sarili nila, sila lang talaga yung mataas po ang tingin nila. Sa kanila galing ang katuruan, sa kanila galing ang kaligtasan. Sino ka, lalo na kung Gentile ka lang, sino ka para magsabi sa amin? Kaya mataas ang tingin nila sa sarili nila. Hallelujah. Ngunit ano po ba ang mensahe ng Panginoon dito sa 1 Kapitulo 4? Hello? Ang mensahe po ng Panginoong Yesus dito, wala nang pagkakaiba. Ang Hudyo sa Samaritano. Wala nang pagkakaiba. Ang Hudyo sa Hentil. Wala nang pagkakaiba. Ang Hudyo. Ano pa ba hindi ko nabanggit? Bakit? Sapagkat ang layunin ng Diyos, sabi sa unang Timoteo 2:3-4, ito, pakibasa, ito. Hello? Nakita niyo po, layunin ng Diyos, ano po ang gusto niya mangyari? Lahat ng tao ay ano? Maligtas.
Ano pa? Ang sabi sa Galatians chapter 3 verse 28. Sige po, pakibasa. Dahil sino rito nananalig kay Jesus? Ano ka daw? Palakpakan mo ang Panginoon kung ikaw ay anak ng Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa. Ikaw lamang, wala ng iba. Amen? Ano pa? Ang buhay. Ang buhay mismo ni Kristo ang isuot sa inyo na parang damit ng kayo'y mabautismuhan sa Kanya. Sino po rito nabautismuhan na sa Panginoon? Taas ang kamay, come on, para makita ko. O yung mga hindi pa nabautismuhan, kailangan mabautismuhan ka. Bakit? Kasi pag ikaw daw po'y nabautismuhan, para po itong damit na isinuot mo si Kristo sa iyo. Hallelujah. Now, in verse 28, I want you to be excited. Anong sabi niya rito? Wala nang verse 29. Wow! Wow! Dati, Hudyo lang po ang may karapatan sa bagay na yan. But because of John 3:16, for God so loved the world. Hindi lang Hudyo ang nasa world. Lahat na ngayon ng tao na nasa mundo, mahal ng Diyos. At ibig niya na ang lahat ay mga ligtas. Wow! Napakabuti ng Panginoon. At hindi ka lamang basta anak, ikaw ngayon ay pinagkalooban niya ng mamanahin. Hallelujah! Hallelujah! Kasi nga naman, ang Diyos ang siyang lumikha ng tao. Ano po ba ang sumira sa tao? Religion? Ang sumira sa tao ay kasalanan. God hates the sin, but He loves the person. Hallelujah. Kaya lahat ngayon ay may pag-asa sa kaligtasan. Ano po ang kailangan para ikaw ay magkaroon ng kaligtasan at mana? Ano kailangan? Ano kailangan? Magkaroon kaya ng ugnayan kanino? Kay Kristo Jesus. He is the missing link for us to be blessed. Kaya kung wala ka pang Jesus Christ, nasa iyo na ang lahat. Pero kung wala kang Jesus, wala rin. Amen po ba? Yun ang sinasabi ni Jesus, na kailanman ay hindi ka na mauuhaw muli. Ay, alam niyo, kung naunawaan ninyo ang bagay na yan, you will definitely rejoice every day in your life. You will have that confidence in you. No matter what. Kaya dapat, mga kapatid, kung ano ang layunin ng Diyos sa tao, siya rin naman ang magiging layunin ng bawat isa sa atin. Kung ang layunin ng Diyos, gusto niya maligtas ang lahat ng tao, dapat ganun din po ang layunin natin sa atin. Yes, nasaktan tayo ng isang tao, but we have to pray, Lord, I love that person. I hate the sin that he committed to me, but I love that person. Lord, sana isang araw mahipo mo rin ang taong ito.
Sana ang taong ito'y makakilala rin sa iyo upang magkaroon ng kaligtasan. Magkaroon tayo ngayon ng iisang passion katulad ng passion ng Diyos sa ating lahat. Amen po ba? Yes, galit po ako sa mga magnanakaw. Galit ako sa mga manloloko. Pero galit ako sa kanilang kasalanan, hindi dun sa tao. Naiinis po talaga ako, lalo na kay Congressman Atras Abante. Biruin mo, bishop yun, kakilala ko yun eh. May picture pa kaming dalawa nun sa Manila Hotel. Kilala ko po yun. Okay? Pero ang ayoko is nakikiayon siya sa takbo ng mundong ito. And he should understand the law of God. Amen po ba? Dapat po magkaroon siya ng paninindigan, pambihira naman. Ako pag inalok ako ng isang maleta, ay hindi ko tatanggapin. Mga 2 siguro. Amen? Nakakalungkot po eh. Ipagpapalit mo yung kaligtasang tinanggap mong si Jesus sa isang maleta o sabihin mo ng 10 maleta, walang halaga po si Jesus sa buhay natin. Pag wala po yun, wala lahat kahulugan ng buhay na ito. Hallelujah. Ang pagsamba ay matalik na ugnayan sa inyong relasyon sa Diyos. Ito po yung tinatawag nating intimate. Pag sinabing intimate, matalik na ugnayan. Meron po kayong matalik na ugnayan sa relasyon sa Diyos. Kilalang kilala mo siya. Kaya kung ano ang pagkakakilala mo sa Kanya, dapat panindigan natin yon bilang alagad niya. Dapat ganun din po tayo. Amen. Ang pagsamba sa Diyos ay hindi lamang sa pag-awit o emosyon, kundi sa pagiging malapit o pagpapalagayang loob natin sa Kanya. Paano po tayo magpapalagayan ng loob? Dapat kung ano siya, ganun tayo. Amen po ba? Kung ano paninindigan niya, yun din po ang paninindigan natin. Pag mali, para sa Kanya, mali rin dapat para sa'yo. Hindi, Pastor. Kasi kaibigan ko yan eh. Matagal kong kasama yan. Sabi ng Diyos, mali nga anak eh. Sino paninindigan mo? Sino ang kakampihan mo? Kanino ka papanalig? Doon sa matagal mong kaibigan o doon sa sinasabi ng Diyos sa iyo? Sino rito ang loyal sa Lord? If you are loyal to God, kasi ito yung sinasabi niya, darating ang panahon na hindi na sa Gerizim, hindi na sa Jerusalem, pupurihin ng Panginoon. Miski saan, sulok, pwede mo na siyang purihin. Pwede mo na siyang sambahin. Gusto po ba natin yon? Hallelujah. Number 2, sabi niya, wala sa ganda ng boses o lugar ang pagsamba sa Diyos. Ito ay nakasalalay sa pag-unawa sa Kanyang layunin. Sabi sa Roma 12:1-2, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban niya. We can only worship God, mga kapatid, if we do or work according to His purpose. Ano po ba ang layunin ng Diyos sa iyo? Alam mo po ba? Sino po rito nauunawaan ang layunin ng Diyos sa buhay niya? Hello?
Sino po rito? Ano po layunin ng Diyos sa tao? Ano, Aston? Pamahalain. To have dominion. Pero yung dominion na yun nasira because of sin. Nang dahil sa kasalanan, yung pamamahala natin nasira, nawalan ng kabuluhan. But thanks be to God, mga kapatid, ipinagkaloob muli ng Diyos ang pamamahala na ito nung tinanggap natin ng Panginoong Jesucristo. Sapagkat pagdating ng Panginoong Jesucristo, tayo po ay Kanyang iniligtas, tinubos, at ibinalik sa dati nating disenyo. Ano yung dati nating disenyo? Tayo po ngayon ay muling pinamamahala ng Panginoon. Naunawaan niyo po ba yan? Hello? Lahat po ba tayo rito may nakaatang na pamamahala ang Diyos sa atin? Yes. Kaya nga po tayo magkakaiba ng apelyido, tama po ba? Ang apelyido ko ay Gatan, may sarili po akong dominion. May sarili akong domain. So I need to look after my family. Gets nyo? Kayo ba may pamilya? Anong ginagawa nyo sa pamilya nyo? Pinamamahalaan nyo po ba? Pag hindi nyo pinamahalaan yan, pamamahalaan ng iba yan. Ikaw na nakaunawa ng kalooban ng Diyos, dapat panindigan mo yan at ipamuhay. Dahil kung hindi, iba po ang gagalaw niyan. Baka mga dayuhan. Baka mga Samaritano. Ano sabi ni Jesus sa kanila? Pakibalik mo nga doon, hindi nyo nakikilala. Hindi nyo kilala ang inyong sinasamba. Ang taong walang Kristo, they never understand who are they worshiping. They go to church but they do not understand. May mga mata sila pero hindi nila nakikita. Meron silang tenga pero hindi nila naririnig. Pero ang sabi ng Panginoon, ngunit kilala namin ang aming sinasamba sapagkat ang kaligtasan ay nagmumula sa mga Hudyo. Maliwanag po ba, mga kapatid? Yes, you can enter into any temple to worship God. But it is not pleasing to God because you are worshiping without understanding. Kaya worship Him in spirit and in truth. Hallelujah. Ang layunin ng Diyos, mga kapatid, gawin po tayong tagapamahala sa mundong ito. At yan po ay hindi pwedeng magbago. So liwanagin natin sa sarili natin ang pagkakaiba ng work at job. Ito na ano ko na po sa intercession ito eh. Alam mo sa Tagalog, ang work sa job, pareho trabaho. Tama? Okay, sino rito ang gustong makinig sa umagang ito? Alright. So let's identify what is work and what is job. Okay? So tingnan natin, mga kapatid. Ang work, ano daw po yan? Gawain, pakibasa? O misyon. Ito po ay isang layunin o regalo sa inyong buhay na ipinanganak ka para gawin ito. Hindi mo ito mareretiruhan. You cannot retire on it. Sapagkat ito ang nagbibigay ng tunay mong kaganapan. Yun daw po yung ibig sabihin ng work. I'll give you an example. Kahapon po, ginanap ang First Women's Convention, no? Marami ka ba natutunan? Nakakatuwa po itong mga women of God. Nandun si Jem, nandun si Presi, nandun si Josela, nandun si
si Princess, nandun si Monique, nandun si Ate Stella. Napakinggan nila kung gaano kahalaga ang role ng isang ina. Ang ganda nga po nung sinabi ni Bishop eh. Kaming mga lalaki galing sa putik. Hello? Pero ang babae galing sa buto. Kaya mas matibay yung mga babae. And that is your design. Nung inaatake yung anak ko si Monique, hindi ko kayang tingnan. Kalalaki kong tao, ang tapang-tapang ko. Hindi ko kayang tingnan, nangangatog ako, kagat-kagat ko yung towel. Kasi inaatake siya, yung ulo niya halos nasa likod na. Pero yung asawa ko, nasa tabi niya. Inaalalayan yung anak. Ako'y magtatrabaho. May iwan siya sa ospital. Maghapon nakikita niya kung paano turukin yung anak. Kung paano bihisan, biyak dito. Dextrose dito, dextrose sa paa. Pero kinakaya niya. Why? Because the work that God has put unto her, hindi pwedeng i-retire. Kaya palapakan natin yung mga nanay natin. Kaming mga lalaki, birihin mo, magtatrabaho ka, na-enjoy mo yung maghapon mo, nakakasalamuha ka ng iba't ibang mga tao, pero yung asawa natin, naiiwan maghapon. Sayang nga lang, nag-uwian kayo ng huli. Kung napakinggan nyo lang si Pastora Alice ng Dubai. Yun na yung pinakamagandang mapupuntahan nyo doon, nag-uwian pa kayo. Wow! Buti si Stella nandun. Pagka ganun mga pagkakataon, huwag nyo nga ayawan. Are you not proud na ang asawa ng pastor ninyo nandoon, nag-testimony? Hallelujah. Tas ako yung nag-abot kay Pastora Alice. Yun po yung nag-aalaga sa amin sa Dubai pag pupunta po kami doon sa bahay nila. Grabe po ang pananampalataya ng babaeng yon. Sayang, huwag niyo sayangin. Pag women's, babae ka, pumunta ka. May matutunan kayo eh. Sayang yung panahon. Kung makikita nyo doon, yung mga kababahin na yon, grabe po. And that is what the Lord is telling us. Yun yung work. Pwede ba mag-retire yung mga nanay? Walang retirement, no? Naiiyak ka na? Pag sinusumbong ba si Caleb, andun ka ba? Wala ka lagi doon. Nasa trabaho ka because that is also our work to provide, mga lalaki. Pero lahat ng emotional damage, physical damage, nanay ang nag-absorb. Nung nakita ko yung asawa ko nagte-testimony, sabi ko, Lord, purihin ang... Nakita ko, I witness yung hirap niya. 9 months mong dadalhin. Mga kapatid, ako ilang years nang dinadala to, ang hirap. Sila, biri mo 9 na buwan. Paglabas, may diferensya yung anak.
emosyon. Tapos aawayin mo, susuntakin pa ng asawa. Bubuntalin. And that is the work, design God has given to each and every woman. Bigyan natin ulit ng palakpak ang mga woman. Amen? Akala nyo lang, babae kasi nakikita nyo, galong-galon lang lagi. Uy, yun na nga lang pinaka-break nila. Pagbigyan nyo na. Tapos pagdating sa gabi, kakalabitin ka pa ng mister mo. Pag natapos, yung mister mo, naghihilig ka. Tapos ikaw, yung babae, wah! Iyak yung bata, titimpla ng gatas, asikasuhin yung damit ng asawa bukas. Ang dami. But that is the design of God to you. Yung mga lalaki naman, anong disenyo ng Diyos sa atin? Provide. Si Erwin, dala-dala yan. Magtitinda, maghapon. Mainit. Hindi rin po madali. Di ba, Berto? Nakasalubong kita lagi. Tumatakbo to sa ihatid mo na yung anak. Si Lucky, di alam ko paano hati-hatiin ang schedule niya. It's not easy. Si Von, kung saan, si manager, si Del, lahat kayo mga tatay. And we cannot retire on it. Amen. Hello? Pwede ba kami mag-retire? O, retired na kami, ha? O kayo, mga anak, kayo nang bahala sa buhay niyo, retired na kami. Hanggang sa kauli-hulihan ng hininga namin, we are still Father. And that is the work, sapagkat yan po ang mission na binigay ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen po ba? Ang bawat isa sa atin may kanya-kanyang mission, itinalaga ang Diyos at itinakda sa bawat isa sa atin. Paano mo ito malalaman? Well, you should check the manifestation of God's presence sa atin. Dapat yung character ng Diyos nasa atin para ma-identify mo yung work. John 3:16, the work of the Father, for God so loved the world. Sino magdidesisyon sa bahay? Sino? Ama. Amen? Madali po bang naging desisyon ng Ama? Na ipagkaloob ang nag-iisa niyang anak para parusahan, bastusin, at ipako sa krus na bagamat alam niya na siya'y Diyos na makapangyarihan, but He made the decision because of love. And that is the very character of our God. And that character, diyan mo makikita kung work ba o job ang meron ka. Hallelujah. Walang reklamo at hindi mo magawang umayaw. Ano naman po ang job o job? Ano daw po ang job? Trabaho, hanap buhay. Ito ay skill o kasanayan lamang. Ito ay pansamantala at ginagawa para sa suweldo. Ang kadalasan ng nangyayari sa taong sinasahuran, anong meron? Nababurn out. Nagre-reklamo. Umaayaw. Mainit ang ulo, nangaaway. Bakit? Alam niyo kung bakit? Sapagkat ang job, mga kapatid, ay mula sa sumpa. Ano yung sumpa? Sabi sa Genesis chapter 3,
Ito naman ang sinasabi ng Diyos kay Adan, dahil nakinig ka sa iyong asawa, ng inyong kainin ang pinagbabawal kong bunga, dahil dito'y sinusumpa ko ang lupa sa hirap ng pagbubungkal, pagkain mo'y magmumula. Ang work ay regalo mula sa Diyos at ito ay pagsamba natin sa Kanya. Ang job is toiling. Anong ibig sabihin ng toiling? Pagpapagal, pagtatrabaho ng mabigat, pagpapakasakit. Ito ay isang sumpa. Kaya kung ikaw ay lumalapit sa Diyos na ang gamit mo ay job, you are not worshiping God. Pero kung ikaw ay lumalapit sa Diyos na ang ginagamit mong pagsamba ay iyong trabaho na pinagkaloob sa iyo, yung misyon na pinagkaloob sa iyo, then you are worshiping God in spirit and in truth. Hallelujah. Kapag wala ka sa layunin ng Diyos, mauuwi ka sa job o sa sarili mong effort. Pag nagsarili ka ng effort, mahirap. Hirap ang madadanasan mo. Pero kung ginagampanan mo ang disenyo ng Diyos sa iyo, yung work, tingnan niyo yung mga nanay. Ang galing nila. Kung meron kang titignan na manager na magaling, nanay. Nakapunta naman kayo lahat sa bahay, di ba? Ang laki-laki ng bahay namin. Si Tita May, anyo lang po naglilinis doon. Kaya pag nandun kayo at makalat, nagagalit, huwag kayo magtatampo. Intindihin nyo, nag-iisa siya. Gumigising ng 4:30, pinaka-late nagising niya 5 a.m. Multitasking. Ibababa lahat ng dumi. Maruming damit. At hindi lang po yun basta isang balde. Sako sa galing sa kondo ni Gab, nakasalampak doon, isang maleta. Tama po, nakatanggap din po siya ng maleta. Kasi pagkagaling sa kondo ni Gab, nakamaleta po yan eh. Hindi pera ang laman. Maruming damit. Pupunta ka kay Monique, ay nako, 2 maleta. Kay Nicole, 1 maleta. Si Pastor at saka si Pastora, 1 maleta. Ang daming maleta nilalabhan. Salampak. Habang maglalakad. Tulog kami, tulog. Maglalakad yon. Mamamalengke. Pagbalik, umiikot si washing machine, nagluluto. Linis na kanya niluto. Habang nagluluto, magbubunot. Paikot-ikot doon. Pagdating ng 7:00, gising na kaming lahat. O, kakain na. Wow, ang sarap ng buhay namin. Hallelujah. Ang pagsamba, mga kapatid, ay lifestyle. Ang pagsamba ay lifestyle. Pag sinabing lifestyle, estilo ng pamumuhay, sumasaklaw sa gawi, ugali, pananaw, aktibidad, pagkain at pananamit. Ang sabi ng Lord, worship Him in spirit and in truth. If you are a father doing your work, then you are worshiping God in spirit and in truth. Itong pag-awit natin dito, parte lamang po yan. Pero hindi yan ang kabuuan ng worship. Yung pagpuritan niyo ay parte lamang po yan. Pero yung ginawa nyo ng buong isang linggo, ginampanan ninyo ang trabaho ang pinagkaloob sa inyo. And that is the work pleasing to the eyes of God. Marami pong mga pastor ang tumatayo rito, but they are just doing it for money. Bayad. Job lang po yun. Kaya maraming pastor, mga kapatid, ang umaayaw. Pag wala ng pera, ayaw na. Ang work po kasi, design mo yun. Kaya may pera o wala, patuloy ka. At kapag ang Diyos ang nag-utos, tiyak, hindi ka niya pababayaan. Amen. Pag sinabi niya, gawin mo to, may kalakip yan na provision. Amen?
Pag hindi niya inutos at pinilit mo, ang kauuwian niyan, job. Mapapagod ka. Magrereklamo ka. Hallelujah. Naunawaan po ba natin, mga kapatid? Hallelujah. Anong klaseng estilo mayroon ka sa iyong buhay? Ang pagsamba ay hindi emosyon o pakiramdam. Hindi ito nakabase sa iyong titulo. Kung gaano ka nagpagal, kung gaano kalaki ang naiambag mo, kundi ginagampanan mo ang layuning pinagkaloob sa iyo ng Diyos. Kaya ano po ba mga layunin? Kung saan ka tinawag, gampanan mo ito ng buong puso at kaluluwa. Ito ang magbibigay kaluguran sa Diyos bilang iyong pagsamba. Ano po ba yung mga layunin na pinagkaloob ng Diyos sa atin? Romans chapter 12 verse 47. Tingnan niyo po. Iba't ibang mga espiritual na kaloob. Ngunit iisa lang mga espiritu ang nagkakaloob ng mga ito. Iba't iba ang paraan ng paglilingkod. Ngunit iisa lamang ang Panginoong pinaglilingkuran. Iba't iba ang gawaing iniatas. Ngunit iisa lamang ang Diyos na kumikilos sa mga taong gumagawa ng mga iyon. Para sa ikabubuti ng lahat. Ang bawat isa ay binigyan ng kaloob na nagpapakitang nasa kanyang espiritu. Ano daw po yan? Ang ilan ating napagkalooban ng kakayahang magsalita ng mensahe ng karunungan. Ang iba naman ay pinagkalooban ng katalinuhan. Subalit isang espiritu nagkaloob nito. Ang espiritu rin yun ang nagkakaloob sa iba ng pananampalataya sa Diyos. Grabe po yung pananampalataya ni Pastor Alice, ano? 2017, he was diagnosed. Grabe po mag-high blood, 250 over 150, gano'n. Diabetic siya, 600. From 2017 hanggang ngayon, hindi siya umiinom ng kung ano-ano, hindi niya pinaniniwalaan. Ang tindi ng pananampalataya niya, buhay pa siya hanggang ngayon. Bakit? Meron pong kaloob ang Diyos sa kanya ng pananampalataya. Pag hindi niya pinagkaloob sa iyo, huwag mong gawin. Hoy! Pag hindi pinagkaloob ng Diyos sa iyo ang ganong klase ng espiritu, huwag mong gawin. Do not risk. Ay, ganon din gagawin ko. Di na rin ako inom ng gamot ko. Bukas. Bukas lang. Magkita-kita tayo. Anong gusto mong kantahin namin sa iyo? Okay? Ano pa? Kapangyarihang magpagaling ng may sakit. Sino kaya meron nun? May pinagkalooban na kapangyarihang gumawa ng mga himala. May pinagkalooban din na kakayahang magpahayag ng mensaheng mula sa Diyos. At may pinagkalooban naman na kakayahang malaman kung alin kaloob mula sa Espiritu at kung alin ang hindi. Yan po yung gift meron ako, discernment of spirit. May pinagkalooban na kakayahang magsalita ng iba't ibang mga wika. At sa iba na may magpaliwanag ng mga wikang iyon. Si Kristo ay tulad ng isang katawan na may maraming bahagi. Kahit na binubuo ng iba't ibang bahagi, ito'y nananatiling iisang katawan. Maging Hudyo o Hentil, alipin man o malaya, tayong lahat ay binautismohan sa isang espiritu upang maging isang katawan. Tayong lahat ay pinainom ng iisang espiritu. Ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at hindi isang bahagi lamang. Kung sasabihin ng paa, hindi ako kamay, kaya't hindi ako bahagi ng katawan, hindi nga ba ito'y bahagi ng katawan? Mga kapatid, it is very important for us to understand the gift that you had received from God. Hello? Hindi po tayo lahat pinagkalooban na katulad ng gift ni Pastor Pao. Ganon din sa akin. Ganon din kay Pastor Lucky. Yes, it is nice and good to desire to serve God in this temple. But make sure kung ito po ba ay kaloob ng Diyos o utos niya. Kung hindi, huwag mong gawin. Amen po ba? Hello? Anong gift mayroon ka? Meron po tayong gift of giving. Okay? To support the church. Meron po nun. Tingnan niyo po yung gift ninyo. Pag-check niyo po.
Pero iisa po ang unretirable sa ating lahat. We are called to worship God. Hello? Maski na anong mayroon kang gift, miski hindi ka tumutugtog dito, kung ang assignment mo is to support the church, then do it. Then you are worshiping God in spirit and in truth. Amen po ba? Kapag hindi pinagawa, huwag mong gawin. Baka job lang yan. Amen? So you have to identify work to job. In conclusion, mga kapatid, ang paglapit sa Diyos ay hindi batay sa sarili nating kagustuhan. May mga itinakda siyang tuntunin para tayo ay makalapit sa Kanya. Do you believe that? Kung ang presidente nga, hindi ka pwedeng basta-basta lumalapit sa Malacanang. May certain protocol. Amen. Yes, ang Diyos po ay mabait. But God is also a sovereign God. We have to respect kung ano yung tuntunin na pinagkaloob niya. Ano yung tuntunin na gusto niyang gawin natin? Kung ano pinagkaloob ko sa iyo, work on it. And that is a worship for me. And number 2, sabi niya, ikaw at ako ay pinagkalooban ng iba't ibang kakayahan upang magamit sa kanyang katawan. Hindi yan sinosolo. Sabi mo sa katabi mo, hindi yan sinosolo. Gamitin mo ito upang maging pagsamba sa Kanya bilang pagpapala naman sa iba at sa kabuuan ng katawan ni Kristo.